Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo at atin po itong pag-usapan. So eto nga ho si Attorney Rowena Guanzon na kung saan nag-react ho siya sa sinabi daw ni Congressman Abante. So alam naman po natin na may napapanood tayo o nababasa tayo ng ilan sa mga DDS na creator na kung saan tila yatang sinisisi nila si Mr. President Bongbong Marcos sa mga nangyayari ngayon. So alam naman po natin na may nag-file na mga tao ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos sasabihin ng ilan sa mga DDS na si Mr. President Bongbong Marcos daw ang may pakana. Sos Maria Josep, ano bang kinalaman ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa mga taong nag-file ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte? Kung titingnan ho natin, yung mga tao na yan, hindi ho sila makamarcos. Minsan nga, binabatikos din nila si Mr. President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ng mga ilan sa mga DDS na pakana daw ito ni Mr. President Bongbong Marcos. Grabe ano? Lahat na lang ba sinisisi nyo si Mr. President Bongbong Marcos? O, katulad ho nito sa naging expose ni Madriaga. O eto na ho mga ka-action. Basahin po muna natin itong naging reaction ni Attorney Rowena Guanzon sa sinabi ni Congressman Abante. So ayon kasi dito sa sinabi ni Congressman Abante, kailangan natin imbestigahan ito. O, dito man ang sagot ni Attorney Rowena Guanzon, yung pasabog ni Saldico walang imbestigasyon, pero ito ura-urada. Yan na ang naging reaction. So ito ho mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin itong naging reaction ng isang creator dito sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Naku po! Grabe ito. Sinagot nga ito ni Guanzon, okay? Si Congressman Abante. Kung saan sabi ni Congressman Abante, doon po kay Madriaga, no, na mga affidavit. Kailangan nating imbestigahan ito, sabi niya ni Congressman Abante. Sumagot nga ito si Guanzon. Yung pasabog daw ni Zaldico, walang investigasyon daw. Pero ito daw, ura-urada, sabi niya. Paano naman kasi? Puro peke ang inyong ebidensya. Peke ang inyong planted at peke ang inyong star witness. Di ba binansagan kayo attorney? Ang dami-dami nyong attorney. May attorney kayo doon sa The Hague. Marami kayong attorney. Bakit hindi nyo i-file? Okay? Hindi nyo gabundok na file. Katulad niyan sa mga civil society leaders. Nag-file sa kanya kay Sara Duterte ng katakot-takot na plunder at graft. Okay? So, ganun din gagawin nyo. Alright? Ito, basahin natin. Ask ko lang mga DDS, bakit hindi nyo kinukulit yung mga brilliant, okay, ninyong friends at abogado na mag-file ng cases, pati impeachment, kay BBM using Zaldico's testimony? Just asking, sabi niya diyan, ni Magno. So, ano mga kababayan? Yun nga, di ba? So, bakit hindi sila mag-ipon-ipon, mag-meeting-meeting, para talagang grabe, konkreto ang mga ebidensya na ilabas? Ito kasi parang pelikula may script Hindi na ba, pagod na sila ngayon Kasi simula sila sa mga rally, resign, paglabas-labas kung kani-kanino, ni Gutesa, okay? Ni kung ano-ano pa yan, na mga rally. So, ngayon, kay Zaldico, mga male-maleta na yan, pero gawain pala nila, no? Sila palang gumagawa niyan, pero ipinapalabas nila sa taong bayan, okay? Ginagawa yan ng Marcos administrasyon. Puro sigaw nila, BBM resign, mananalo pala sa 2028. So, bakit atat, okay, maging presidente ng Pilipinas? So, antahin na lang, okay? Bakit atat banira kung totoong sureball, okay, na manalo sa 2028? Kaya dapat yan ang move ng Congressman Abante. Siyempre, magkakaroon na talaga ng 2.0 na Quadcom
para makonect-connect. Kasi naging connect-connect din yan According din yan sa Quadcom noon, napapanood natin. Na ayan nga, okay? Naging connect-connect ang mga ebidensya at lumabas din yan ang salaysay ni Madriaga. So sabi pa dyan na si BBM daw, okay, ang nag-file ng plunder case versus kay Sara Duterte. Pero ang nag-file mga kababayan, ayan po, mga kritiko po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So si Magno, Deles, and Father Flavi. So mga kritiko yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Tamang palusot lang daw sagutin na lang ang kaso kung may sagot. Ayan mga kababayan. Busy nga, okay? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa flood control anomalya na yan, mga kababayan. Kung saan makikita nyo naman po, nagre-report siya na about sa ganito, okay? Na ito, hulihin na, ito may arrest warrant na, ito nasa ganitong halaga na sa inaole. So, busy ang ating Pangulo doon sa flood control na mga anomalya na yan. Hindi po dyan sa pagpa-file ng kasong plunder case, okay, laban kay Sara Duterte. Kaya mas mainam talaga magkakaroon na ng 2.0 na Quadcom, mga kababayan, para manood tayo, okay? Para masubaybayan natin, mga kababayan, kung sino talaga, okay, nagsasabi ng totoong, may sinumpaang salaysay, may affidavit, kung sino talaga, or magaling sila sumagot, edi kung walang sala, edi wala. Kung meron, edi dapat managot. Di ba po, mga kababayan? So, yan lang naman imbestigahan. E di, kung may sagot sila dun sa kanilang mga paratang, e di wala, absuelto. Pero kung hindi sila sumagot doon, e di guilty sila. Dapat sila managot. Alright? Para hindi mo naman pwedeng i-file yan yung case, okay? Kung mga chismis-chismis lang yan, e di... alam mo naman matatalo yan, ba't mo pa i-file? Kasi peke nga. Peke ang sinumpang salaysay, affidavit, peke yung star witness. Paano mo i-file yan? Pagdating dun, alam mo na natalo sa kaso. Ba't mo pa i-file? Ayan po mga kababayan. Ano masasabi nyo po rito? Alright? Comment down below. So yun na ho mga ka-aksyon napakinggan na ho natin. Napakagaling ho at napakaganda ng kanyang pagdibang. O ito lang ho ang masasabi ko dyan. No? Bakit nga ba walang investigasyon yung naging pasabog o revelasyon ni dating Congressman Saldico? Kailangan ba talaga imbestigahan yon? In my own opinion, disclaimer lang po, opinion ko lang po ito. Bakit kailangan yun imbestigahan? Una-una, hindi ho siya naka-under oath Nasaan ba si Saldico? Nasa ibang bansa. Di ba pinapanawagan natin na umuwi siya dito at dito yan sabihin na naka-under oath at doon na magsisimula ang investigasyon. Di ba? O, tulad nitong expose ni Madriaga kasi may affidavit at nakapirma siya. Di ba? O yan talaga, ka-imbestiga yan. Ang kay dating Congressman Saldico kasi, mahirap paniwalaan yun Di ba? Mahirap. Pero, yun nga, nadidismaya o iyakin itong mga ilan sa mga DDS na bakit gano'n naman nangyayari? Oo. Yun nga sinasabi ko kanina Lahat ng mga ganito na nangyayari, sinisisi nila kay Mr. President Bongbong Marcos. Kesyo may kinalaman daw si Mr. President Bongbong Marcos. Sos, Mariosep, alam naman po natin ang mga DDS. Ano pa bang maasahan natin dyan? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!